Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, apat na lang po ang natitira. Naku, exciting din po itong inaabangan din natin to no? Itong NBA. Naku. Alright, NBA muna tayo. Lagyan natin ng konting opinion itong natitirang apat na teams. Okay? Itong series ng Western Conference Finals at saka itong magiging serye ng Eastern Conference Finals. Ano? Sa West, itong Oklahoma City Thunder versus Minnesota Timberwolves. Ano? Okay? At dito namang sa East, ito namang Indiana Pacers versus New York Knicks na meron na tong meron na tong history kumbaga, no? Natatandaan ko yan no, yung 1995 NBA playoffs. Almost almost 30 years. Kung natatandaan niyo yung Reggie Miller, yung dalawang tres niya, 9 points in ilang seconds lang yun, Kala ng New York Knicks, panalo na sila Panalo na medyo malaki-laki na lamang. Tapos, nakahabol, nanalo pa New York, nanalo pa ang Indiana Pacers. Okay? Laban dito sa New York Knicks, yung mga Reggie Miller, Rick Smits, yan. Mga the legendary Patrick Ewing. Okay? At saka si John Starks, Anthony Mason, yan ang mga player dati. Natandaan ko si Mark Jackson. Okay? Yan ang Indiana Pacers versus New York Knicks na natatanda ko yung classic, May classic talaga, yung hindi talaga makakalimutan, yung Reggie Miller talaga, na kahit iba to kahit saan bumato, pasok talaga yung tres, talaga shooter Alright, yan ang mga classic. Ngayon, nagbabalik na naman ang history. Indiana Pacers versus the New York Knicks sa Eastern Conference Finals, Ito naman sa kabila, sa West, ay ang Timberwolves, Minnesota Timberwolves at ang Oklahoma City Thunder. Bigyan lang natin ng konting opinion itong mangyayaring serye dito sa Pacers versus the Knicks, ang laro kasi ng Pacers, mga kababayan, up-tempo game. Okay? Takbuhan at saka yung kanilang sharing of the ball, maganda. Yung ikot ng bola. Okay? Ituloy lang nila yon. Okay? Yun na nagpapanalo sa kanila sharing of the ball at saka yung takbuhan. Hindi nakakasabay ang mga kalaban sa kanila dun, Patunayan yan, less turnover sila, One of the teams to rank in the top 10. Number 9 sila sa less turnovers, pinaka-counting turnovers. And mataas ang assist to turnover ratio nila. Ibig sabihin, pagka pinagsama mo or kinumpare mo, kinuha mo yung ratio ng assist versus turnover ratio, ay number 1 sila. Okay? Maganda ang kanilang ratio. Kumbaga, pag yung ikot ng bola, mas nananaig kaysa doon sa turnover. Okay? Hindi nila sinasayang yung kanilang possession. Kumbaga, Alright? At ang isa pang kanilang advantage dito ay yung deep bench. Yung depth ng bench nila, lalim ng bench nila. Biruin mo, 7 players ang nag-average in double figures. Okay? So, kumbaga, kahit sinong hugutin dyan, nakaka-score, nakaka-contribute, Yan ang Indiana Pacers. Yan ang magiging advantage nila. Kaya lang ang magiging nila dito, problema. Okay? Kailangan nilang i-work out yung kanilang offensive rebounds at saka yung second chance points. Dito naman sila nadedehado, Madedehado pagkalaban nila ang New York Knicks, okay? Kasi
Indiana Pacers ay last among all teams in rebound rates. Rebound rates, ibig sabihin, pag kukuha mo ng rebound, offensive rebound, ano yung likelihood, ano yung percentage na ma-shoot mo pabalik, no, makakapuntos ka sa pangalawang pagkakataon. Last sila doon. Okay? Sino yung yung magaling doon? Sino yung merong isa sa pinakamataas na rebound rates, offensive rebound rates to be exact? Ang New York Knicks, 30.8%. Okay? At ang nakakatulong dyan, nakakakuha ng rebound, ay itong si Mitchell Robinson. Okay? Maaasahan ito sa rebounding, So, magiging kahinaan, kumbaga, ng Pacers itong rebounding, no? Okay, so titingnan natin kung kung masusolusyonan nila to, kasi dihado sila, no, pagdating sa offensive rebounds, to be exact, alright. Ngayon, itong New York Knicks naman, ito, yun nga, nabanggit na natin, na-touch na natin, rebounding ang kanilang ang kanilang advantage dito, no? Kaya lang, ang nagiging problema sa kanila, hindi sila nagiging consistent both on offense and in defense. Bakit kamo? Yung series nila laban dito sa Boston Celtics, most of the time naghahabol sila, tatambakan muna sila. Okay? Maganda yun, nakakahabol ka, kaya lang lagi na namang ganon na lang babalagi ang laro mo. Patatambak ka muna, tapos hahabol ka sa bandang dulo, hindi ka matagal ng serye pagka ganon lagi ang laro mo. Okay? At mapapagod ang mga starters mo, mapapagod ang mga players mo later on, no? Kung aabot man to ng game 6, game 7, kung laging ganun lagi, habol ka palagi, habol, okay? Chances are magwe-wear out yan sa dulo. Siguro sa mga games 1, first 2 games, 3 games pa, baka kayanin nyo pa, pero pagka ganyan lagi ang magiging brand ng laro ninyo, habol kayo na habol, at magiging inconsistent kayo sa defense saka sa offense, wala kayong katiyakan, no? At aasa lang kayo sa habol, wala. Okay? Magaling kayo humabol, kaya lang pagka ganyan, papagurin nyo yung mga sarili ninyo, at di natin na alam, napapagod, hindi nyo namamalayan, napapagod na kayo. Okay? Tandaan nyo, ang bench ng Pacers malalim, no? So war of attrition, ika nga, ubusan, okay, kumbaga sa laban, ngayon kung ito ay magiging long series, okay, mas medyo pabor sa Pacers, kaya nga sabi ko sa inyo, yung bench nila magiging advantage sila rito. Okay? Kung mahaba ang serye, game 6 or 7, aabot yan. Okay? Anybody pwede manalo, no? Pero mas medyo mapabor sa yan, sa Indiana Pacers. Okay? Lalo na pagka on the road ang Pacers, hindi sa home court sila maglalaro, hindi sila nararatel. Okay? Hindi sila natatakot kahit pa yung crowd maingay. Okay? Nung serye nila laban dito sa Cleveland, okay lang, no? Kahit nasa ibang court, no? Sa ibang home court, yan. So they are fast, they're physical, and they're very hungry for the championship. Ito namang New York Knicks, okay? Aasa rito kay Bronson. Okay? Ang Knicks naman din, okay din naman sa depensa, although kung minsan inconsistent, pero okay din ang depensa nila. Tough and grittier, tougher kung ikukumpara mo siya sa ibang mga teams, hindi naman sila patatalo, kumbaga, kung ang Pacers physical, sila tough, matindi ring kalaban, kumbaga. Kaya makikita natin dito sa sharing ito, interesting, maglalaban ng kumbaga parang pahabaan ng PC ito.
Kung sinang unang maputulan ng PC, yun ang bibigay at matatalo. Okay? So, tingnan natin. Ako, ang prediction ko rito, no? Aabot to ng game 6 or 7, anybody, kahit sino sa kanila. Wala akong makitang Knicks or Pacers na specific isang team lang. Kahit sino sa kanila. Okay? Wala magaling pareho Alright? Hindi naman sila aabot sa sa conference finals kung hindi sila magaling pareho. Alright? So yan ang ating masasabi dito sa serye na papasukin ng Pacers at saka ng Knicks. Dito naman tayo sa Oklahoma City Thunder at saka Minnesota Timberwolves. Ay, nako, pagka sinabing Timberwolves, papasok sila with the experience. With the experience, Nino. Wala nang iba kundi si Anthony Edwards, Okay? Ranked number 10 in points per game. Okay? So, isa sa magagaling, Kaya lang, magiging mahihirapan siya ng kaunti. Kasi tuwing kalaban ng Timberwolves ang Oklahoma, medyo nahihirapan siya, may struggle na nangyayari, bakit? Kasi po ang OKC, mga kababayan, ranked number 1 in defensive rating during the regular season. Ako po, kaya pala nagkakaroon ng problema Okay? Medyo nakakapuntos si Anthony Edwards pero nahihirapan siya, may konting struggle. So, ito ang magiging advantage ng Oklahoma over Timberwolves, and the Timberwolves should be wary of this. Okay? Dapat masolusyonan nila ito. Okay? Naaangat ang experience nila laban dito sa defensive strategy ng Oklahoma City Thunder. Okay? Kaya naman, yung magaling sa depensa yung kalaban nila, yung Oklahoma City Thunder, ang Timberwolves naman kailangan i-limit yung kanilang turnovers. Napakarami nilang turnovers. Okay? Pagka marami kang turnovers, okay, doon nakakakuha ng puntos etong kalaban ninyo, specifically ang Oklahoma City Thunder. Takbuhan din itong Oklahoma City Thunder Transition offense din ang isa sa mga brand ng kanilang laro, Kaya kaya nga sabi ko sa inyo, magkakaroon ng struggle dito ang Timberwolves, So kung patuloy nilang patataasin at marami sila magiging turnovers, doon kukuha ng puntos, turnovers ang mangyayari dito. Doon kukuha ng puntos ang OKC. Okay? So ito yung sa mga puntos na kailangan makuha or maiwasan ng Minnesota Timberwolves. Okay? Now, ito namang si Alexander ng OKC. Ako na mapakagaling din ito, Leads the NBA scoring. Okay? Hindi siya magkakaroon masyado ng problema dito sa Timberwolves. Bakit? Kasi no regular season, nag-a-average siya. Taas nito, grabe, Nag-a-average siya ng 35 points per game, 7.3 rebounds, 6.8 assists per game. Ay, matindi, Okay. So, magaling siya. Scorer. Assist man. Okay? Yan. Kaya lang magiging problema lang rito ng OKC. Okay? Kung minsan, nanonood na lang ibang players. Lahat ng bigat ng opensa sa kanya binibigay. Tingnan nyo naman, 35, 40 kung maka-score, Sa kanya na lang lahat na iaasa. Na to a point na kung minsan yung iba hindi na umi-score, hindi na nagko-contribute. Yun ang kailangan makita ng Timberwolves, Yan. Pa-scorein nyo na si Alexander. Okay? Huwag nyo lang pa-scorein yung ibang teammates niya para tayo may tsansa na manalo, Katunayan niyan, sa serie nila ng OKC, versus Denver Nuggets, may mga pagkakataon doon, fourth quarter, games 4 and 5, trailing sila in the fourth quarter
kinakayod na lang nila sa bandang huli kaya sila nananalo, ano? Okay? So, pagka kay Shai Alexander lang kayo nakaasa, no? Okay, dapat i-share nyo yung bola, no? Hindi kayo magiging successful kung sa isang tao lang sila aasa, ano? Okay, kumaga dito sa atin sa local basketball, puro nyo binigay kay Junmar Fajardo yung bola. Umasa na kahit nanood na lang kayo, no? Hindi nyo na tinulungan yung tao. Mapapagod yung star player ninyo, no? If you're not going to get contributions from other players, ano? Ang isa pa rito na magiging disadvantage para sa OKC, ang Timberwolves, kumbaga, kung sila meron na experience kasi last season nakapasok din sila. Ang OKC first time in the Western Conference Finals. Ay since 2016, medyo matagal-tagal na silang hindi nakakapasok. So itong sabi ko nga sa inyo, magiging edge ng Timberwolves dito sa OKC is yung kanilang experience. Ang OKC medyo mangangapa-ngapa pa. Magaling sila during the regular season and the playoffs, nakapasok sila sa WCF, pero tingnan natin kung tatagal sila dahil experience-wise, etong Timberwolves ang merong experience, no? Sa huli, ang nakikita ko dyan, dalawang teams na magaling sa defense. Titingnan ngayon natin kung sino bibigay, no, sa depensa ng isa't isa. Ito bang Timberwolves o ito bang OKC? We will see a defensive game, no? Masasabi ko dyan, points will be earned. Tandaan nyo, points will be earned. It will not be given on a silver platter. Hindi ibibigay sa'yo sa gintong platito sa ginto or sa silver or sa pilak na plato. Okay? Hindi magiging easy or madali ang puntusan dito, mga kababayan, dahil both teams are both defensive teams. Okay? We'll see a defensive game in this series. Yan ang makikita ko. Yan ang aking nakikita dito sa serye ng Timberwolves versus OKC. Okay, meron silang dalawang magagaling na players, Anthony Edwards and Shai Alexander. Pero it will boil down to defense. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, matindi magdepensa itong mga to, kaya kailangan may contributions yung ibang players, yung second stringers, yung bench nila, both teams, dapat mag-contribute. Hindi gagana ang opensa ninyo, kung una ang depensa ng kalaban matindi, pangalawa kung yung mga teammates ng itong dalawang magaling na players na to ay hindi gagana. Okay, so kailangan mag-contribute ang lahat. Okay? So, abangan natin dito. Etong series na to, ako medyo mas killing ako sa OKC. Okay? Time na at oras ng OKC naman. Okay, well, medyo may struggle, merong resistance. Okay? 6 and games, abot to ng game 6 and 7. Okay? Pero medyo mananaig, may edge dito ang Oklahoma City Thunder. So, OKC in 6 or 7. Okay? So, abangan natin itong mga resulta ng series ito. Itong NBA playoffs, Eastern and Western Conference Finals. The New York Knicks versus the Indiana Pacers and the Minnesota Timberwolves versus the Oklahoma City Thunder. Sa mga bagong pasok, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Talking Toshi Sports, mga kababayan. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Panoorin niyo po yung ating mga videos. Alright, at hanggang sa muli po, mga kababayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating mga videos at video vlogs. Paalam po.